yourselves, what follows us all day long but hides? Our shadow. And Chris is Well. I shall be doing the talking from now on. Nagsimula ang pelikula sa isang madilim at nakakatakot na kagubatan kung saan nakaharang ang matataas na puno sa sikat ng araw, na ginagawa itong nakakatakot at misteryoso. Ilang sinag lang ng liwanag ang nakakasilip sa makakapal na sanga. Biglang ipinakita ang maruming kamay na nakahawak sa puno, at pagkatapos ay makikita ang pagod na binatilyo na nakasuot ng dilaw na jacket, na tumatakbo sa kagubatan. Matapos tumakbo ng ilang sandali, bumagsak siya sa lupa, hinihingal, at humawak sa maputik na lupa. Sunod, lumipat ang eksena sa pulang bus na dumadaan sa walang taong kalsada na napapalibutan ng matataas na puno mula sa kagubatan. Sa loob ng bus, isang binatilyo na nagngangalang Nolan, nakasuot ng kulay abong hoodie at nakikinig ng musika sa pamamagitan ng earphone, ay nakatingin sa bintana. Sa malapit, isang teenager na babae na nagngangalang Bess ang abala sa pagguhit sa sketchpad. Si Nolan ay sumulyap sa kanya at ngumiti, malinaw na nagpapakita na siya ay may crush sa kanya. Samantala, ang driver ng bus ay nagsalita tungkol sa isang nakakasabik na lunar eclipse na paparating. Pinahina niya ang volume ng radyo at tinanong ang mga kabataan kung balak nilang panoorin ito. Binanggit ni Carl, isang chubby boy na nakaupo sa malapit, na nakakita na siya ng video tungkol dito sa YouTube. Si Queenie, ang babaeng katabi niya, ay manunood daw nito kasama ang kanyang ama. Nagsimula silang magtalo bago sila tumahimik. Sa likod ng bus, si Reggie, isang batang lalaki na may singsing sa ilong, ay nakaupong mag-isa. Dinurog niya ang walang laman na lata ng soda at ibinato ito kay Nolan, at tinamaan ito sa ulo. Lumingon si Nolan at nakita si Reggie na nangaasar sa kanya. Tumugon siya kay Reggie ngunit pagkatapos ay tumalikod at nakita si Bess na nakangiti sa kanya. Ang mga lalaki ay nagsimulang magkagulo ng kaunti, at nang umayos ang mga bagay, si Joseph, ang driver ng bus, ay nagtanong kay Bess kung plano niyang panoorin ang eclipse. Hindi sigurado si Bess, at tinukso ni Carl sina Nolan at Bess, dahilan para lumipat si Queenie sa ibang upuan sa inis. Ang radyo ay patuloy na nagsasalita tungkol sa eclipse, na sinasabing ito ay magiging matagal at kaakit-akit. Tumayo si Carl at nagbasa ng bugtong mula sa kanyang cellphone, ngunit mabilis itong nasagot ni Joseph, na ikinadismaya ni Carl. Tinawanan ni Reggie si Carl dahil nalamangan ito, pagkatapos ay nagbahagi si Joseph ng bugtong na sinabi niyang hindi nila mahahanap sa online. Ang mga kabataan ay nakinig ng mabuti, ngunit walang makalutas nito. Ang bugtong ay may kasamang 7 titik at ito ay isang mahalagang katangian, gayunpaman, ang mga teenager ay walang ideya kung ano ang maaaring maging sagot. Inaasar ni Carl si Queenie sa hindi paglutas nito at tinawag siyang IQ. Pinagmamasdan sila ni Joseph sa rearview mirror, natatawa sa kanilang nalilitong ekspresyon. Ang bus ay lumiko sa madilim at makipot na kalsada. Ngunit may nakaharang na natumbang puno sa kanilang dadaanan, kaya kinailangan ni Joseph na umatras at pumili ng mas maliit na nakatagong daan sa halip. Pumunta sila sa walang laman, mahamog na kalsada, at ang mga kabataan ay nagsimulang makaramdam ng takot dahil hindi sila makakita sa hamog. Huminto muli ang bus nang makasalubong nila ang isang hayop na nakahandusay sa gitna ng kalsada. Bumaba si Joseph sa bus upang ilipat ang hayop at sinabihan ang mga kabataan na manatili sa loob. Naisip nilang tulungan siya ngunit nagpa siya na huwag. Kinaladkad ni Joseph ang hayop sa mga puno ngunit pagkatapos ay tumigil, nakaramdam ng kakaiba. Sa loob ng bus, nagsimulang magbiruan ang mga kabataan, nagsimula si Carl ng isang nakakatawang kwento ngunit naputol ito nang bumalik si Joseph sa bus na may nakatutok na baril sa kanyang ulo. Napasinghap ang mga kabataan sa takot nang pumasok sa bus ang isang madungis na lalaki sa likuran mismo ni Joseph. Isang nakakatakot na pagbati ang ibinigay sa kanila ng lalaki habang nakatutok pa rin ang baril kay Joseph. Inutusan niya ang lahat na maupo at sinubukan ni Joseph na pakalmahin ang mga kabataan, sinabi na hindi sila sasaktan ng lalaki. Itinulak ng lalaki si Joseph at nagutos na magmaneho siya nang hindi nagsasalita. Tahimik na umupo ang mga kabataan, maliban kay Reggie, na matigas ang ulo na nanatiling nakatayo sandali bago umupo. Inilipat ng lalaki si Queenie sa ibang upuan at sinabihan si Joseph na magsimulang magmaneho. Habang nagsasara ang pinto ng bus, naalala ni Carl ang tanghalian nila ng kanyang tatay na si Chris kamakailan.
Sa tanghalian na iyon, sinabi ni Carl kay Chris ang isang kakaibang kwento tungkol sa pagligtas sa isang babae mula sa mga bully at si Chris ay nagkunwaring naniniwala sa kanya. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Carl ang artikulo ng balita tungkol sa mapanganib na serial killer na nakatakas mula sa bilangguan na tinatawag na tongue-eating crazy na nagtatarget ng mga teenager. Nagbiro si Chris na kayang-kaya ni Carl na harapin ang killer gaya ng ginawa niya sa mga bully sa school. Bumalik sa kasalukuyang sandali, napagtanto ni Carl na ang tulisan ay ang nakatakas na bilanggo. Habang ang araw ay nagsisimula ng maging gabi, patuloy na nagmamaneho ang bus. Ang tulisan, na pinangalan ng Pedro, ay nagutos sa lahat na itapon ang kanilang mga cellphone sa labas ng bintana upang hindi sila makatawag ng tulong. Lahat ay sumunod sa kanyang utos, maliban kay Reggie, na nanlilisik kay Pedro. Sinubukan ni Joseph na hikayatin si Reggie na makinig, ngunit tinawanan lang siya ni Pedro. Lumapit si Pedro kay Reggie at idiniin ang baril sa kanyang ulo, pinilit itong ibigay ang kanyang cellphone. Nagreklamo siya tungkol sa mga kabataan na kumikilos na parang mga zombie at sinabihan silang umupo at magsaya sa paglalakbay habang patuloy na nagmamaneho si Joseph. Ang bus ay pumasok sa madilim na lagusan, ngunit bigla itong nasira. Nagmura si Joseph ng pabulong at hiniling ni Pedro na malaman kung ano ang mali. Sinubukan ni Joseph na magpaliwanag, ngunit idiniin ni Pedro ang baril sa kanyang ulo at nagutos na ayusin niya ito. Pinihit ni Joseph ang susi sa ignition, ngunit hindi umaandar ang makina. Nagalit si Pedro at sinunggaban si Queenie, idiniin ang baril sa kanyang ulo at pinagbantaan siya kapag hindi pinaandar ni Joseph ang bus. Nakiusap si Joseph kay Pedro na huminahon, ngunit iginiit ni Pedro na kailangan niyang lumabas at ayusin ito. Binalaan niya si Joseph at ang mga kabataan na huwag sumubok ng anumang pagtatangka at itinulak si Queenie palabas ng bus. Binuksan ni Joseph ang compartment sa ilalim ng bus, habang nakatingin sina Pedro at Queenie. Sa loob ng bus, nakaramdam ng takot ang mga kabataan. Nag-aalala si Carl na baka patayin sila ni Pedro at iminungkahi na kailangan nilang humanap ng paraan para madisarmahan siya upang makaligtas. Gayunpaman, naisip ni na Carl at Reggie na ang pagsubok na ibagsak si Pedro ngayon ay magiging masyadong mapanganib. Nahirapan si Joseph na alamin kung bakit hindi umaandar ang makina. Biglang namatay ang mga ilaw, at ang lagusan ay naging madilim. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa loob ng bus, at lahat ay napuno ng takot. Isang kakaibang ingay ang umalingaw-ngaw sa dilim. Pinaandar ni Joseph ang flashlight sa unahan ngunit wala siyang nakita. Sinabi ni Pedro kay Joseph na suriin ang ingay. Si Joseph na nakakaramdam ng kaba ay sumulong dala ang flashlight. Habang naglalakad si Joseph sa kadiliman, itinulak ni Pedro si Queenie pabalik sa bus, at pinapanood ng mga teenager si Joseph sa windshield. Biglang lumitaw ang isang malaking figure na nakatalukbong at hinawakan si Joseph. Siya ay sumigaw, na nagpasindak sa iba pang mga kabataan, kaya sinigawan sila ni Pedro na tumahimik. Ngayong nakaramdam ng matinding galit, napagtanto ni Pedro na nawawala ang susi ng bus. Nagmura siya at inutusan si Carl na kunin ang susi sa katawan ni Joseph. Si Carl ay masyadong natatakot para kumilos, kaya si Nolan ay nag-alok na pumunta sa halip. Kasabay nito, tumakbo palabas ng bus si Bess. Binalaan ni Pedro si Nolan na manatili sa likod habang si Bess ay nanginginig na dumukot sa bulsa ni Joseph upang kunin ang susi. Nang makita niya ang walang buhay na mukha ni Joseph, nagsimula siyang umiyak ngunit agad na na-distract ang sarili sa isa pang ingay. Kinuha ni Pedro ang susi at sinabihan si Reggie na paandarin ang bus. Nag-alinlangan si Reggie, at pinagbantaan siya ni Pedro na babarilin siya kapag hindi siya sumunod. Naiinis, kinuha ni Reggie ang susi at sinubukang paandarin ang bus, ngunit hindi ito gumagana. Nagbanta si Pedro na sisimulan niya si Queenie kapag hindi napatakbo ni Reggie ang bus. Tumayo si Reggie at sinabihan si Pedro na ihinto ang pagtawag sa pangalan ni Queenie, na nakagambala kay Pedro ng sapat para itulak siya ni Nolan. Nakuha ni Reggie ang baril, ngunit nabawi ito ni Pedro at sinimulang sigawan ang nilalang sa labas. Isang malakas na kalampag mula sa labas ang bumulaga sa lahat. Yumanig ang bus, at nasulyapan ng mga kabataan ang nilalang mula sa bintana, na ngayon lang nila nakita sa buong buhay nila. Nagsigawan sila at nagtago sa pagitan ng mga upuan habang umuungol ang nilalang, sinusubukang alamin kung paano nila matatakasan ang nakakatakot na sitwasyong ito. Tumungo si Reggie sa kanyang karaniwang pwesto sa likod ng bus habang ang radyo ay gumagawa ng lagitik na tunog.
Nagsimula siyang makaramdam ng pagkahilo at idiniin ang kanyang mukha sa likurang bintana bago siya bumagsak. Biglang narinig nila ang pamilyar na ingay ng nilalang na bumabalik. Marahas na umuuga ang bus habang sinusubukan ng nilalang na buksan ang pinto. Mabilis na kumuha ng flashlight si Bess at itinaas ito na tila pinipigilan ang nilalang na makalapit, sapat lang para makatakas ang lahat sa isa pang pinto. Nakahanap sila ng bunker, at pagkatapos maglakad ng ilang sandali, nakakita sila ng silid na may floor plan ng military fort. Nagpasya sina Nolan at Bess na hanapin ang control tower para mabuksan nila ang mga ilaw. Sa sandaling ito, ibinahagi ni Reggie na ang kanyang ama ay nasa bilangguan, at sina Nolan at Bess ay nagiging malapit sa sandaling ito. Habang sila ay naghahanap, sina Nolan at Bess ay nakatagpo ng isang malaking flashlight. Ipinaliwanag ni Nolan na maaaring may nagtangkang patayin ang nilalang noon. Nakahanap din sila ng kalansay sa kuweba, na nagpapakitang hindi nagtagumpay ang plano. Samantala, nagkahiwalay sina Reggie at Queenie. Nahanap ni Reggie si Queenie, na inaatake ng nilalang. Matapang na sinubukang takutin ang nilalang gamit ang liwanag, ngunit natanggal ito sa kanyang mga kamay. Sa wakas, nahanap ni Nolan at Bess ang pangunahing switch ng kuryente. Habang sinusubukan nilang paandarin ito, tinulungan ni Carl na mailigtas si Queenie. Napagtanto nila na si Reggie ay nasa panganib at nagmamadaling bumalik upang tulungan siya. Nagpupumiglas si Reggie sa ilalim ng nilalang, na tumutulo ang dugo sa kanya. Habang sinusubukang iligtas siya ng kanyang mga kaibigan, napaiyak na lang si Reggie, hindi magawang pigilan ang nilalang ng mas matagal. Sa tamang panahon, nagawa ni Bess at Nolan na i-flip ang malaking switch, na pinuno ang lagusan ng maliwanag na ilaw. Sumigaw ang nilalang at mabilis na lumipad palayo kay Reggie, na wala sa kadiliman. Nakahinga ng maluwag si Carl, masaya na naayos nila ang generator sa tamang oras. Sa control room, nakahanap sina Nolan at Bess ng isang maliit na hagdanan na humahantong pababa. Natuklasan nila ang isang kuweba na puno ng mga lumang pahayagan at mga larawan ng nilalang na pumatay kay Joseph. Makikita rin sa mga libro at journal na may nahuhumaling sa nilalang. Nakahanap din si Nolan ng Polaroid na larawan ng isang batang babae at sinimulang pagdugtungin ang kwento. Nagmamadali silang bumalik sa kanilang mga kaibigan ngunit huminto sa isang pasilyo nang may makita silang anino na gumagalaw patungo sa kanila. Lumitaw si Reggie at ang iba pa sa sulok at gumaan ang pakiramdam ni Nolan at Bess nang makita sila. Gayunpaman, mabilis nilang napansin na nasaktan si Queenie at sumugod upang tulungan siya. Sinubukan ni Carl na ipaliwanag ang nangyari ngunit walang makaintindi sa kanya. Pinakalma siya ni Nolan habang sinusuri ni Bess ang pinsala ni Queenie, na isang malalim na madugong hiwa. Sinisisi ni Reggie ang kanyang sarili sa pag-iwan sa kanya at iginiit na kailangan nilang umalis, ngunit sinabi ni Bess na hindi sila basta maaaring umalis. Dinala nila ang grupo sa control tower at ipinakita sa kanila ang labi ng isang lalaking nagngangalang Julius. Ipinaliwanag ni Nolan na nahumaling si Julius sa nilalang na kilala bilang Nocturne Wanderer, pagkatapos nitong kunin ang kanyang kapatid na babae. Nagbasa si Nolan mula sa diary ni Julius, at nakita natin ang paglalahad ng kwento. Sa isang flashback, ang batang si Julius, na nakasuot ng dilaw na jacket, ay naglalakad sa kakahuyan kasama ang kanyang kapatid na babae, na nagpapanggap na sila ay nasa isang paglalakbay. Hindi napansin ni Julius ang paghakbang ng kanyang kapatid sa isang madilim na lagusan. May nakita siya at natigilan. Nakarinig si Julius ng nakakatakot na sigaw, at tumakbo siya palayo sa takot, bumagsak at umiiyak. Nang maglaon, makikita si Julius na nasa hustong gulang na, hawak ang libro ng kanyang kapatid na babae. Siya ay matanda na, ngunit pinagmumultuhan pa rin ng alaala ng araw na iyon. Pumasok siya sa lagusan, determinadong hanapin ang nilalang. Napapaligiran ng mga kandila, gumawa siya ng makina para labanan ang nilalang. Makikita siyang nagtatrabaho, nagpapatalas, at nagpapaputok ng mga armas habang tinitingnan ang larawan ng kanyang kapatid na babae. Sa kasalukuyan, pinag-uusapan ng magkakaibigan ang desperadong pagtatangka ni Julius na patayin ang nilalang. Naniniwala sila na ito ay kumikilos tulad ng isang parasite na patuloy na susundan si Queenie. Nalaman nila na nakatagpo ni Julius ang kanyang katapusan nang maakit ng kanyang radyo ang nilalang. Kahit na nag-aalala si Queenie, nagpa siya ang mga kabataan na manatili at tapusin ang sinimulan ni Julius.
Nag-aatubili siyang sumang-ayon, at lahat sila ay nagyakapan bago nagsimulang kumilos. Sinubukan nila ang mga lumang kagamitan, lumikha ng plano, at nagtutulungan upang ihanda ang maliwanag na ilaw. Naglagay sila ng bitag para akitin ang Nocturne Wanderer gamit ang dugoang damit ni Queenie. Nagsimula ng maayos ang plano, ngunit nahirapan si Bess sa switch, at hindi gumagana ang pindutan ni Reggie. Muntik nang mahuli si Nolan ngunit naligtas siya ni Bess, na ginulo ang nilalang. Halos matagpuan sila ni Queenie na nagtatago sa likod ng isang pinto, ngunit naakit ito ng isang malayong ingay. Nagawa nilang akitin ang nilalang sa silid kung saan nakalagay ang dugoang damit ni Queenie sa pinagmumulan ng liwanag. Kinuha ng nilalang ang damit, at mabilis nilang binuksan ang ilaw, nabulag ito. Matapang na sinaksak ito ni Carl, na nagbigay ng oras sa mga babae para makatakas. Ligtas na nakalabas ng lagusan sina Queenie at Bess at nakahinga ng maluwag. Tumingin sila sa likod at nakita ang nilalang na sumisigaw, ngunit natigil sa kadiliman ng lagusan. Dumating ang mga kabataang lalaki na may dalang mga solo, hinuli ang nilalang at sinilaban ito, pinapanood nila habang ito ay nasusunog na sumisigaw sa sakit. Isinalaysay ni Nolan ang wakas, na inihayag na ang sagot sa bugtong ni Joseph ay courage o katapangan. Ipinaliwanag niya na ang katapangan ang mahalagang aral na natutunan nila sa kanilang nakakatakot na pakikipagsapalaran at kahit na hindi maintindihan ng iba, mananatili ito sa kanila magpakailanman. Nagtapos ang kwento sa pagsisiyasat ng mga pulis sa tunnel. Sinuri ng isang opisyal ang silid gamit ang flashlight. Natigilan siya dahil sa malakas na sigaw at namatay ang flashlight habang nakaharap siya sa isang bagay na nakakatakot. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.